Ang ating pong rules ng ating pong pag-uusap, katulad din po nung dati. Ang unang tindigan po ay 10 minuto, Brother Johnson. Ano? Dalawang beses na tagsa 10 minuto. Pangatlo, 5. Sa panig po ng magkabila. Ano? So, 5 minuto lang pangatlo. 10, tapos Wala eh. tagli 5 minuto. Tagli 5 minuto sa... Okay, dalawa. Kasi dapat 10-10, kaso ulit na sila natin. Hindi, siguro, ano na lang natin. Kasi mawawala na yung time yung question and answer eh. Okay, sige po. So, 10-10-5. 10-10-5. So, sa unang tindigan po nila, tagsa 10 minuto, parehas yan, ano? Pagkatapos, panibagong 10 minuto ulit, and then yung huli, yung tagli 5 minuto. Okay. Ayan po ang maging arrangement natin. And after po niyan, ay pwede na po kayong sumali sa pamamagitan po ng inyong mga tanong. Doon po namin ibibigay sa inyo ang pagkakataon. So, ang paksa po natin ay may kinalaman sa tinatawag po nating dietary laws, Brother Ronald. Utos pa ba sa mga Kristiyano ang hindi pagkain ng baboy? Tama ba? Ang pagbabawal ng pagkain ng baboy. Yan. Mas So, maganda. utos pa ba? Tingnan natin, utos pa ba sa mga Ang Kristiyano ang pagbabawal. pagbabawal ng pagkain ng baboy? Ah, So, sa panig yan, ang Seventh-day Adventist, affirmative, of course, tayo. No? Sa kanila ay hindi na utos. ah. So, ang mauna siyempre, tayo, tama ba? Tayo, Brother Ronald? Yeah, Oh, yeah. okay. Tayo. So, tama-tama, diretso na natin. Ito pa, pwede makapagpahinga pa si Brother Neville. Samantalang ipinipresent mo yung unang bahagi Yeah, ng sakto, 10 minuto. Okay, saktong-sakto ay 1:20. Yan, So, matatapos si kapatid na Ronald sa kanyang unang tindig, 1:30. Tira. Okay, Brother Ronald, sa inyo na po ang pagkakataon. Okay, sandali ah. Hihinga muna ako ng malalim. Hindi, nag-stuck yung aking ano eh. Laptop. O, sige, pwede ka. Ako na bahala Okay. sa time. So, timer naman po si Brother Johnson at siya rin yung cameraman natin. Ulitin lang po natin mga kapatid, ito po ay isang maginong pag-uusap. By the way, hindi pa nakapag-prepare si Brother Ronald. May nagtatanong kanina, Brother Johnson, kung meron ba rin pag-uusap mamaya sa Arcillas. Ay, So, wala eh. Wala po. Tinanggap yung hamon mo eh. Hindi ko natanggap yung aking hamon, pero matutuloy ho yun sa July 3. July 3. Yung paksa po ay patutunayan, alin ang tunay na born again. Wow. Seventh-day Adventist o ang born again Christian. Ayan po ang paksa namin ni Pastor Dindo. Ano, born again Sa review. Adventist o born again Christian? Yun ang sinasabi. Born again na Paano bang group yung po. Adventist ay hindi Christian? Ano? Oo nga, so yun yung ano. Basta alin ang tunay na born again, no? So yung mga gusto sumaksi niyan, sa Arcillas po yan, sa darating po na July 3. Ano po? At Yeah. ayan, sige na. Brother Ronald, okay na? Okay. Tuloy nyo na. So matatapos ka alas 1:33. Okay? Brother Ronald? Teka, sandali ah. Ano ba yan? Yeah. Hindi natin ano. Nag-start pa lang yung aking laptop. Kasi, Palit na lang tayo ng laptop. okay. Okay, so yun po, no? Sa Arcillas po yan. Ulitin lang ho natin, sa Arcillas po ay wala muna ngayong pag-uusap. Ikaw pala yung lead, At bro. sa darating na linggo ba, Brother Johnson, meron? Wala. Wala rin. Meron tayong mahalagang... So, meron step kami gagawin. pag-uusap. Opo. So, ang susunod po sa Arcillas ay yung kami po ni Pastor Bindo. Yan po ay sa July 3. Ulitin po natin ang paksa. Alin ang tunay na born again? Yan po ang aming i-release. Okay, iba na ang oras. Burn again. 1 minuto na kalin labas. Okay, game. Naka-open na ba yung laptop mo? Okay na. Sige kapatid. Okay na siya. Okay, sige. Alin ang tunay na burn Pero again? siyata yan ah. Teka. Teka, nakikinig yun si Pastor Ganon? Bindo. Binabati po natin at ang kanyang mga Siyempre, hindi tayo yung tunay na burn again. Pero hindi yan ang paksa natin. Okay. Okay, salamat naman kami. Ano? Magandang hapon po. Ito na, start na ba tayo? Okay na. Ano? Alas... Go. Hanggang ano oras ang matatapos? Yung first round 10 po? minutes na, 30. Brother Ronald. So, matatapos 35. tayo. May 30, hindi naman, 33. 34 na. 34 na, yan, 34. So, 134. Okay, go. Utos pa ba sa mga Kristiyano ang pagbabawal sa pagkain ng baboy? Ang ating pong stand ay affirmative, yes. Kasi po, unang-una, hindi po kami naniniwala na yung tinatawag na Old Testament at New Testament ay mayroong pagkakaiba, may kinalaman sa doktrina tungkol sa dietary laws. Ang sabi kasi sa 2 Timoteo 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos para sa ikatututo at pagtuturo sa atin upang tayo ay maging ganap na tao ng Diyos. So, ibig po sabihin, naniniwala po kami na both yung tinatawag nating Old at New Testament ng Bible ay mga kinasihang salita ng Diyos. Pag sinabi inspired,
by the Holy Spirit. Ito po ay ipinasulat sadya ng Diyos para sa pagtuturo sa atin. Actually, yung termino po kasi na lagi natin naririnig na ginagamit, yung pagkain ng baboy sa Old Testament lang yan, lumang tipan lang yan, at sa bagong tipan ay hindi na ganon. Actually, yan po ay very artificial terminology kasi po yung katawagang Old Testament para sa 39 books ng Hebrew Scriptures at yung 27 books ng New Testament as New Testament na tinatawag, ay ito po ay recently lang na-invent, hindi ito panahon ng mga apostol. Kaya ngayon, sa panahon natin, ginagamit Old Testament, New Testament, referring to the book, na para bang magkaiba ang turo sa 39 books ng Hebrew Scriptures at sa 27 books ng tinatawag nating Christian Greek Scriptures, na para bang ibang set of belief yung nasa sa Old Testament at ibang set ng belief itong New Testament. Kaya po, basically, itong Old Testament or Old Covenant, tsaka yung New Covenant, it refers not to the book. It refers to the agreement. Ano po? Actually, kung meron pong nabago sa tinatawag nating Old Covenant o yung tipanan, hindi po yung mismong per se nilalaman ng kautusan, specifically yung kung anong sinasabi ng Diyos. Sabi sa Hebreo 9:6 at 10, yung tinatawag na pagbabago ay hindi kinalaman sa mismong utos, kundi yung administration o administration ng utos. Ano po? Ang sabi dito sa Hebreo 9:6 ay ganito po ang sinasabi sa atin. Siguro sa ganito lang, 8:6. Subalit ngayon nagtamo si Kristo ng ministeryong higit na marangal. Yamang siya ay tagapamagitan ng higit na mabuting tipan na pinagtibay na higit na mabuting pangako. So ibig sabihin, hindi ko kami naniniwala na ang mga katuruan sa tinatawag nating Hebrew Scriptures ay hindi na applicable. In fact, alam ko si Brother Emil, hindi siya magtututol na ang Bible na ginagamit ng mga New Testament Christians ay Old Testament, na tinatawag natin yung 39 books of the Bible. Kaya yung hawak-hawak nila Apostol Pablo, nila Apostol Pedro, ng mga unang apostol, nila Kristo, kung mapapansin nyo kapag sila sumisipi, palaging sa Old Testament. Kaya may mababasa tayong mga pangungusap si Pablo pag siya'y nangangaral, lagi niya itinuturo, lagi niya pinangangaral ay yung nakalagay dun sa tinatawag nating Old Testament. So, ang pagbabawal tungkol sa pagkain ng baboy na nakalagay sa Old Testament, ito'y ginagamit pa rin ng mga Kristiyano. Even during the first century, hindi sa kanila isang lumang turo ito, kagaya ng kaisipan ngayon, na naimbento ng tao na iba na ang turo daw sa Old at sa New Testament when it comes to dietary laws. Ngayon, bakit ako naniniwala na ito ay pagbabawal pa rin? Yun ang nga una kong argumento, wala pong pagbabago pagdating sa Old and New Testament. Ito ay ginagamit ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo. Number 2, ito pong tinatawag nating dietary laws, yung pagbabawal ng pagkain ng baboy, ay hindi po ito tinatawag na nakadepende sa Mosaic law. Even if there is Mosaic or not, kahit panahon ni Moses, kung andyan si Moses o wala, ito po ay nag-i-exist before the time of Moses. In fact, sabi sa nung panahon pa ni Noah, sa Genesis 7:2, ay maganda ang rendition ng New Living Translation. Si Noah, alam natin, ay 1,000 years taon na nauna kaysa kay Moses. So, bago pa kay Moses, meron ng distinction between clean and unclean. Sa New Living Translation, take with you 7 pairs, male and female, of each animal I have approved for eating and for sacrifice. And take 1 pair of each of the others. Ano sabi po? Merong itong pinagbukod na hayop na ipapasok sa daong ni Noah, merong sinasabi ang Panginoon na approved for eating and for sacrifice. At ito nga po yung tinatawag na before the time of Moses. Ngayon, ang tanong siguro, paano nalaman ni Noah kung ano yung marumi at malinis? Alam po natin na hindi na ito specifically nilagay at sinabi kay Noah, bagaman na ito ay in detail inilagay na doon sa Pentateuch, yung tinatawag nating 5 aklat ni Moses. Ito pong detalye kung paano mag-distinguish yung marumi at malinis, ay hindi po nagsimula lang sa Deuteronomy. Alam natin sa Genesis pa, meron ng distinction, hindi lang detalye. Ito po ay dinitalye doon sa Deuteronomy 14 at Leviticus 11, na kung saan doon makikita nga natin na ang baboy ay isa sa tinatawag na karumal-dumal at hindi dapat kainin. Anong primary reason? Bakit hindi po pinapakain ng Bible sa banal na kasulatan na tinatawag nating Scripture, which is inspired? Ang sabi po kasi sa Deuteronomy chapter 14, verse 1 and 2, kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos. Itong unang yung statement, no?
Kaya pala hindi ipapakain ng Diyos kasi una, kung totoo kang anak ng Diyos, total Father's Day ngayon, samantalin na natin, walang ama na nagmamahal sa kanyang anak na magpapakain ng ikasasama ng kanyang anak. Kaya ang unang-unang salita na ginamit ng Diyos sa Deuteronomy 14 ay kayo'y mga anak ng Panginoon. Sa verse 2, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon ng Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon. Sa verse 8, at ang baboy sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi gumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman niya huwag ninyong kakainin at ang kanyang bangkay ay huwag niyang hipuin. So the primary reason is holiness. Kung bakit hindi dapat kakain ng karumal-dumal na baboy. At isa pa rin, mababasa rin natin yan sa Leviticus chapter 11. Meron na lang akong 4 minutes, Brother Jerry. Bilis, ano? Leviticus chapter 11, ang reason kung bakit hindi po dapat kakain ng mga Kristiyano ng karumal-dumal. Sabi niya, dito na lang sa chapter 20, verse 23 to 26. Ang sabi rito, huwag niyong lalakad ayon sa kagolian ng mga bansang aking palalayasin sa harap niyo, sapagkat ang lahat ng kasamang ito ay ginagawa nila at ako'y nasusuklam sa kanila. At inyong lalagyan sa verse 25 ng pagkakaiba ang hayop na malinis at marumi. Verse 26, kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal. So may kinalaman ito sa kabanalan. In fact, sabi sa verse 25, lagyan yung pagkakaiba ang hayop na malinis at ang marumi at ang ibong marumi at ang malinis. Huwag ninyong gagawing karumal-dumal ang inyong pagkatao. So may kinalaman pala ang pagkain sa ating pagkatao, yung ating character, holiness. And ito nga ang challenge natin, number one challenge natin na gusto kong sagutin sa atin mamaya. Bakit walang ceremonial ritual sa Old Testament na ginagawa ang mga Israelita para ang baboy ay linisin sa mosaiklo? Samantalang doon sa kanilang mga ritual, halimbawa na ikaw ay nagkaregla, ang babae, meron siyang ritual na kailangan gawin para malinis siya. Makahawak ka ng bangkay na patay na hayop, may ritual para luminis. Bakit sa Old Testament wala na ritual para luminis ang baboy? Yan po ang question natin, gusto kong sagutin niya mamaya. And second reason kung bakit po pinagbabawal ng Diyos sa kanyang mga anak, no? Hindi lang Israel ang kanyang mga anak, pati tayong mga Kristiyano, is hygienic. May mga scientific findings, mamaya pag may time ako, babasahin ko, na nagpapatunay na ang baboy ay sa real garbage. Kasi yung kinakain niya, dumi, yung mga bulok na hayop mismo, at makikita natin na ang mga kinakain nitong toxins dumidikit sa kanyang balat. Pag kinain mo, ikay magkakasakit. At yan ay napatunayan sa siyensya. Kaya nga ang mga tao ngayon mas nakikinig sa doktor kaysa sa Diyos. Number 3 reason kung bakit po ako naniniwala na ito ay utos pa rin sa Kristiyano, sapagkat unang-una, wala pong Kristiyano na kumain sa bagong tipan ng karumal-dumal na hayop. Yan ang challenge natin pangalawa. May mababasa si Brother Emil na Kristiyano na kumain ng karumal-dumal na baboy sa bagong tipan o kahit anong karumal-dumal ay matatalo tayo. Sagutin natin sa kanya yan. Ngayon, bakit po sa bagong tipan naniniwala tayo ang baboy ay karumal-dumal pa rin? Tingnan yung istorya ni Jesus Christ sa Mark 5 verse 1 to 13. Hindi ba si Kristo nung siya nagpakain ng 5,000 tao ng tinapay at isda, yung mga sobra ay tinagay niya sa kain? Sapagkat yung sobrang yun ayaw niyang i-waste. Gusto niyang gamitin at pagkain. Bakit nung yung lalaki na inailihan ng demonyo, nakiusap kay Kristo na ipasok mo kami sa baboy, pinayagan ni Kristo. At ano nangyari doon sa 2,000 baboy? Sila ay tumalon sa tubig at namatay lahat. Kung ang baboy ay pagkain sa pananaw ni Kristo, hindi ba malaking kasayangan na yung 2,000 baboy, imbes na ipakain mo na lang sa mga taong may hirap, pinapahinayaan niya mamatay. Samantalang, it's a waste, di po ba? And number 2, kung meron man pong issue ng pagkain sa New Testament, ay wala kinalaman sa baboy. Ito po may kinalaman na pagkain na inaalay sa Diyos-Diyosan. Kaya kung may babasahin po sila sa Corinto, sa Roma, Timoteo, na issue ng pagkain, ito po walang kinalaman sa baboy. Ito po may kinalaman sa pagkain nihain sa Diyos-Diyosan. At si Pedro mismo sa Gawa 10:14 at 11:8, sinabi niya, never akong kumain ng karumal-dumal na hayop. Kaya maging si Kristo umakyat sa langit, si Pedro na ibalik sa pananampalataya, naging apostol, nabuhusan ng Holy Spirit, ay kasama sa nangangaral, sabi niya, never, kailanman hindi siya kumain ng karumal-dumal kasama ang baboy. At primary reason din ng mga Christian ay nasa 1 Peter 1:14-16, holiness. Sabi ng Old Testament, binasa natin, sapagkat ako'y banal, kayo'y magpakamadal. Sabi naman sa unang Pedro 1:14-16, huwag kayong magpapakarumi, sapagkat ako'y banal,
kayo'y magpakabanal. Saan sinipi ito? Sinipi ito doon sa Old Testament. Kung titingnan nyo sa Bible nyo, Leviticus 11:44, na kung saan doon binanggit na yung pagpapakabanal kasama yung hindi pagkain at karumalduman. So ito'y sinipi sa New Testament na tinatawag sapagkat ito'y paninindigan pa rin ng mga Kristiyano. And secondary reason is hygienic also. Sabi sa ikatlong 1:2 na tayo'y kailangan maging malusog. And number 3, merong prophetic significance po ang hindi pagkain ng baboy sa Isaiah 66:15-17. Lilipulin pag sa second coming yung kakain ng baboy. Yan po ang aking pong stand. 20 seconds. Unang-una, kahit hindi kumakain ng baboy sapagkat sa ang two teachings ng Bible, all the scriptures inspired. Number 2 ay ang tinatawag nating mga dietary laws nag-exist bago pa kay Moses, kaya ito yung universal law. And number 3, wala pong Kristiyano kumain ng baboy at karumalduman sa bagong tipan, kagaya ni Pedro, at maging si Kristo sa kanyang pananaw, ang baboy madumi, kaya hinayaan niya itong mamatay. Okay, salamat. Tapos na po ang oras, Brother Ronald. At yung bibigay natin kay Brother Emil sa kanya naman pong unang tindig. 10 minutes, Brother Emil. Sa iyo na po. Salamat kapatid na Cherry. At ako po'y bumabati ng isang mapayapang hapon po sa lahat ng tahanan sa bawat tagapakinig ng programang ito. Una muli ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasama ng aking kasama dito, si kapatid na Edwin, na nabigyan muli ng pagkakataon sa pangalawang pagkakataon upang maipaglingkod muli ang kanyang salita. Papasalamat din ako kay kapatid na Johnson Amican, kayo din kay kapatid na Ronald Ubidos sa kanilang patuloy na pag-iimbita sa kanilang programa. Sa pagpapatuloy po, tungkol po doon sa mga nabanggit ni kaibigang Ronald, ay atin pong sasagutin, maaring hindi po lahat, pero mangilan-ngilan ay unti-unti po natin itong bibigyang kasagutan. Tumungo po muna tayo doon po sa ating paksa na utos pa ba ang pagbabawal ng pagkain ng baboy sa mga Kristiyano. Yun po yung ating paksa. Alam niyo po, pagka sinabing Kristiyano, alam naman po natin to na ito ay tagasunod ni Kristo. At ang tagasunod ni Kristo, ang sinusunod po ay kautusan ni Kristo natural at hindi po kautusan ni Moises. At wala pong utos si Kristo na mababasa tayo sa Biblia, maging ng kanyang mga apostol, na ipinagbawal ang pagkain ng baboy. Binanggit na po ng ating kaibigang Ronald kung saan nakasulat ang pagkakautos tungkol po sa pagbabawal ng pagkain ng baboy. Doon po sa binanggit kanina ni Brother Ronald na tungkol daw sa 2 Timoteo, Kapitulo 3:16, totoo po yon na ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na dapat pa nating sundin ngayon sa bagong tipan ang mga kautusan ni Moises. Sa katunayan, ang mga aklat ng lumang tipan, ang isa sa pakinabang dito, dahil yung pong nakasulat sa 1 Timoteo 3:16, ay ang mga pagpapatotoo o ang mga propesiya patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Na pagkababasahin po natin ang aklat ng lumang tipan, tayo po ay madadala sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun po ang isa sa dahilan ng pakinabang ng lumang tipan at hindi po bilang ganapin yung kautusan ni Moises. Kung itataas nga po natin ang konteksto sa talatang 15, ang binanggit ko po ay talatang 16. Sa talatang 15 po, ang sabi po doon ni Apostol Pablo, mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan ay makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya maliwanag, ang isa sa dahilan ng lumang tipan kung bakit pwede ba natin itong pakinabangan sapagkat naandun po yung mga propesiya para tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Hindi po nangangahulugan na dapat pa nating sundin yung kautusan ni Moises. At nabanggit din po sa atin ng kapatid na Ronald na wala daw pagpapalit ng kautusan. Ang niluma lamang ay yung tipan. Ang totoo, bumasa siya kanina sa aklat ng Hebreo at meron pong nakasulat na maliwanag. Babanggit po ako ng isa. Sa aklat ng Hebreo Kapitulo 7 sa talatang 12, ang sabi po doon, nang palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan namang palitan ang kautusan. Napakaliwanag po. Kailangang palitan ng kautusan. Kaya ayon sa Biblia, may pagpapalit ng kautusan.
Natural, pagka ang isang tipan ay niluma, kasama yung mga utos. Sapagkat alam po natin kung papaano nakipagtipan ng Diyos sa bansang Israel. Ito po'y sa pamamagitan ng mga utos. Ang Diyos nakipagtipan sa bansang Israel, ibinigay ang mga utos, at ang mga Israelita ay tumugon na sila susunod sa mga utos. Sa makatwid, ang Diyos ay nakikipagtipan sa pamamagitan ng mga utos. Natural, pagka sinabi ng Biblia sa aklat ng Hebreo Kapitulo 8, talatang 13, na niluma niya ang una, natural, pati yung mga kautusan kasamang niluma. Kaya hindi po totoo na wala pong naganap na pagpapalit. Maliwanag na po na aking binanggit kanina. At binanggit din po ni kaibigang Ronald na hindi po ako nagkakamali, wala daw pagkakaiba. Napakalaki po ng pagkakaiba. Kung iisa-isahin po natin, kukulangin po tayo ng oras. Binanggit ko na po nung nakaraan sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 31 at talatang 31 hanggang 32. At binanggit ko rin po nung nakaraan sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 8, sa talatang 6 actually hanggang sa talatang 13. Doon po ay ating mababasa. Pansinin niyo po aking pong babansahin panandalian. Sa aklat ng Hebreo Kapitulo 8, narito po ang talatang 8. Sapagkat sa pagkakita niya ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda, hindi ayon sa tipang aking pinagkatipan sa kanilang mga magulang, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan, at aking silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Ang binasa ko po yung magkasunod na talata, talatang 8 hanggang sa talatang 9. Sa talatang 9 po, makikita po natin na yung salitang hindi ayon sa tipan. Napakalaki po ng pagkakaiba. Yung salitang hindi ayon, ang ibig sabihin po nun, sa mababaw na pananagalog, magkaiba. Kaya magkaiba po ang luma, napakalaki, kaysa sa bagong tipan. Yung pong salitang hindi ayon. At kung pag-aaralan po natin yung sa talatang 8, yung sinabi na bagong pakikipagtipan, ay pinaliwanag din po sa talatang 13. Pansinin po natin yung pagkakapaliwanag doon po sa salitang bagong tipan. Talatang 13 po, babasahin ko po. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. Natapwat, ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Pansinin niyo na dito rin, sa kasunod na talata, ipinaliwanag yung salitang bagong tipan. Ang ibig sabihin pala nun, niluma niya ang una. At ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Kaya napakaliwanag at pansinin niyo po yung salitang linuma. Kaya nga po, ang unang tipan, ang tawag nga po ngayon ay matandang tipan. Basahin niyo po ang 2 Korinto, Kapitulo 13, sa talatang 5, patuloy hanggang sa talatang 11. Ngayon, napakaliwanag na niluma. Kasama ba dito yung kautusan? Sa talatang 10, ay meron po tayong mababasa. Dito rin po, sa Kapitulo 8. Babasahin ko po at medyo napakahaba. Bibilisan ko po ang pagbasa. 2 minuto po. Sapagkat ito ang aking pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Dito po'y merong binabanggit na kautusan. At ito po ay ang kautusan sa bagong tipan. Alam niyo po, kung babasahin po natin ang aklat ng kautusan, doon po kaalinsabay ay meron pong propesiya patungkol po sa isang propetang lilitaw na kung saan siya ang maghahayag ng kautusan sa bagong tipan. Yan po'y nakasulat sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 18 sa talatang 18 hanggang 19 kung saan may isang propeta na lilitaw gaya ni Moises at dapat makinig ang mga tao dun